Matapos i-certify as urgent ang panukalang 2025 national budget, lumusot na sa Kamara ang pondo para sa ilan pang ahensya ng pamahalaan. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Lusot na sa Kamara ang panukalang 2025 budget ng Department of Transportation, pero pinadefer ng mga mambabatas ang budget ng dalawang attached agencies nito, ang Toll Regulatory Board at ang Maritime Industry Authority. There are members who have serious issues with the marina, both in the majority and in the minority. There are also many members who have concerns with the TRB, the Toll Regulatory Board, and I think there are probably at least thousands or hundreds of thousands of motorists who will agree. Sunod na isinalang sa pagdinig ang budget ng Department of Environment and Natural Resources. Sinuyod ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang issue ng wind farm project sa Masungi Geo-Reserve. Ani Manuel, dapat matiyak na hindi nakasisira sa kalikasan ang mga ganitong proyekto. Paniniguro naman ng DENR na sa multiple use zone ang wind farm project at hindi pinapayagan sa kasalukuyan ang quarrying. We can submit to you a written report on the ongoing discussion. So, ibig sabihin, Madam Speaker, ang mas nangyayari pa talaga ay yun, sa forma po talaga ng written na komunikasyon. Pero as it seems, Madam Speaker, sa mga sagot po sa atin, kung yung physical po na pag-uusap or pulong, it seems na hindi pa po talaga iyon nangyayari. Sa huli, nakalusot din ang budget ng DENR. Binusisi rin kagabi ang higit 13 billion pesos na pondong hinihingi ng Commission on Audit. Magkano ba ang budget nila? 13.4 billion. Billion, okay. Yung NEP-approved. Yung proposed po is 14.087 billion. 13 billion, 16 na tao lang. Yung 60 po, nasa fraud audit lang. Yeah. Ang total number of personnel po ng COA is 8,435. But may unfilled position sila na 4,848. Natanong tuloy ang COA kung bakit maraming bakanting pwesto sa kanilang tanggapan. Hinaing ng ahensya na aakit ang ibang mga certified public accountant sa mataas na sweldo abroad. Sinang-ayunan naman yan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at sinabing kailangang amyendahan ang Salary Standardization Law. Isa pa sa hiningi ng COA ang budget para sa digitization ng kanilang records. Hanggang 10 taon lang daw kasi ang limit ng kanilang storage. Mahalaga rin anila na mapadali ang paghugot ng datos na kailangan sa anumang investigasyon. Pero hindi sila napagbigyan ng Kamara. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.